Ang tunog ng nababasag na salamin ang bumasag sa katahimikan ng umaga sa Baguio. Kumalat sa mamahaling sahig na gawa sa naraang mga piraso ng baso, kasama ang tubig na parang mga luhang gumapang palayo sa paanan ng kanyang wheelchair. Nakatitig lang si Miguel Alonso, o Migs, sa gulo na nilikha niya. Isang malamig na kasiyahan ang gumuhit sa kanyang puso. Sa wakas, may isang bagay siyang nakontrol. Sir Migs! Nanginginig ang boses ni Nurse Lita, ang babaeng nasa edad 40 na naatasang alagaan siya. Diyos ko, ayos lang po ba kayo? Hindi siya sinagot ni Migs. Itinuon niya ang kanyang tingin sa labas ng malawak na bintana, kung saan ang hamog ay dahan-dahang nilalamon ang mga puno ng pino na nakapalibot sa mansyon. Iwanan mo na yan, utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Pero sir, baka masugatan po kayo. Sinabi kong iwanan mo na. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa malaking silid na paurong si Nurse Lita. Takot at awa ang mababasa sa kanyang mga mata. Iyon ang ekspresyon na pinakakinamumuhi amon ni Mig sa lahat. Awa. Napabuntong hininga siya at pinihit ang gulong ng kanyang wheelchair. Palayo sa nagkalat na bubog. Palayo sa babaeng binabayaran para magpanggap na nag-aalala sa kanya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang paalala. Isang paalala ng bilis, ng hangin na humahampas sa kanyang mukha sa Cannon Road. Isang paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Isang buhay kung saan ang mga paa niya ay sumusunod sa gusto niya. Hindi tulad ngayon na para na lang silang 2 pirasong bato na pabigat sa kanya. Anak? Ang boses ng kanyang ama, si Don Eduardo Alonso, ay nagmula sa pasilyo. Malalaki at mabibigat ang mga hakbang nito, tunog ng isang taong sanay magdala ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit para kay Migs, tunog iyon ng kasalanan. Pumasok si Eduardo sa silid, isang matangkad na lalaki na may mga guhit na ng pag-aalala sa kanyang noo. Nakita niya ang nabasag na baso. Pagkatapos ay ang kanyang anak. Migs, ano na namang nangyari dito? Malumanay niyang tanong. Nabitawan ko. Pagsisinungaling ni Migs, hindi man lang siya tinitingnan. Mahina ang mga kamay ko. Baka pati ito hindi na rin gumana. Puno ng laso ng bawat salita. Lumapit si Eduardo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Darating si Dr. Santos mamaya para sa physical therapy mo. Kailangan mong magpalakas. Sa wakas ay hinarap ni Migs ang kanyang ama. Therapy? Para saan pa? Para ipaalala sa akin araw-araw na hindi na ako makakalakad ulit? Para pagbigyan ng pantasya ninyo na magkakaroon ng milagro? Miguel, mariing sabi ni Eduardo, ginagawa namin ito para sa'yo. Hindi. Mabilis na sagot ni Migs. Ginagawa niyo to para sa sarili niyo, para mabawasan ang konsensya niyo. Isang saglit na sakit ang dumaan sa mga mata ni Eduardo bago ito napalitan ng pamilyar na pader ng pagtitimpi. Alam ni Migs kung paano saktan ng kanyang ama. Iyon na lang ang natitira niyang kapangyarihan. Maghahanda na ako para sa trabaho, sabi na lang ni Eduardo at tumalikod. Mag-usap tayo mamaya. Hindi na sumagot si Migs. Hinintay niyang marinig ang pagsara ng pinto bago niya muling itinulak ang kanyang sarili papunta sa kanyang trono, ang pwesto sa tabi ng bintana. Mula doon, tanaw niya ang kalsadang paliko-liko pababa ng burol. Ang kalsadang dati ay palaruan niya. Ngayon, bilangguan na niya. Ang makapal na hamog ay parang pader na nagkukulong sa kanya sa toring ito. Ngunit sa gitna ng kulay abong tanawin, may isang bagay na laging nakakakuha ng kanyang pansin. Isang babae. Lagi siyang nandoon sa luma at abandonadong bus stop sa tapat ng gate ng kanilang subdivision. Araw-araw, ulan man o araw. Nakatayo lang siya roon, may maliit na bilao sa kanyang paanan. Nagbebenta ng mga mumurahing pulseras na gawa sa sinulid. Hindi siya nangaalok, hindi siya namimilit. Nakatayo lang siya na parang isang estatwa.
tahimik na nagmamasid sa mga kotseng dumadaan. Para kay Migs, ang babae ay isang iritasyon, isang simbolo ng kahirapan at kawalan ng pag-asa na sumisira sa perpektong tanawin mula sa kanyang bintana. Sino ang matinong tao na tatayo sa gitna ng lamig buong araw para sa kakarampot na benta? Kinuha ni Migs ang kanyang binocular sa mesang katabi. Itinutok niya ito sa babae. Payat ito, balingkinitan, mahaba at itim ang buhok na hinahampas ng hangin. Simple lang ang suot, isang lumang jacket at pantalon. Pero may kung anong tibay sa kanyang tindig. Isang katahimikan na sumisigaw. Isang galit ang muling umakyat sa dibdib ni Migs. Galit sa babae. Galit sa kanyang ama. Galit sa kanyang mga paa. Galit sa buong mundo. Hindi niya na napigilan ang sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, itinulak niya ang kanyang wheelchair palabas ng sala, tinahak ang mahabang pasilyo at nilagpasan ng hardinero na nagulat sa kanyang paglabas. Binuksan ng security guard ang maliit na gate para sa kanya. Puno ng pagtataka ang muka. Ang lamig ay agad na yumakap sa kanya. Masakit sa balat, pero hindi niya ininda. Itinulak niya ang kanyang sarili sa magaspang na kalsada patungo sa bus stop. Huminto siya sa harap ng babae. Hindi ito natinag. Tumingin lang ito sa kanya, ang mga mata ay kalmado, walang bakas ng takot o pagtataka. Anong ginagawa mo dito araw-araw? Tanong ni Migs. Ang boses ay masungit at puno ng hamon. Tinitigan lang siya ng babae. Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Pagpapatuloy niya, lalong naiinis sa katahimikan nito. Bakit hindi ka maghanap ng matinong trabaho kaysa magmukmok dito sa lamig? Nagbaba ng tingin ng babae sa mga pulseras niya. Pagkatapos ay muling tumingin kay Migs. Ngumiti siya ng bahagya. Isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala po akong bahay na mauuwian. Mahinang sabi nito. Para maghanap ng trabaho. Natigilan si Migs. Ang lahat ng galit at angas na binitawan niya ay biglang naglaho na parang usok na hinipan ng hangin ng bagyo. Ang mga salita ng babae ay tumama sa kanya. Hindi parang isang sampal, kundi parang isang matulis na yelo na tumusok sa pinakaloob-looban ng kanyang nagyayelong puso. Ang pangalan niya ay Tala. Isang pangalan na ibinigay ng kanyang ina. Isang babaeng mahilig pagmasdan ang kalangitan sa gabi. Para kahit anong dilim, sabi nito sa kanya noong bata pa siya, laging may liwanag na gagabay sa'yo. Pero sa mga lansangan ng bagyo, walang bituin. Ang liwanag lang ay nagmumula sa mga poste ng ilaw na kulay kahel at sa mga sasakyang dumaraan. At walang gumagabay sa kanya, kundi ang sarili niyang mga paa. Nang umalis ang lalaki sa kanyang wheelchair, naiwan si Tala sa kinatatayuan niya. Hindi siya gumalaw hanggang sa mawala ito sa loob ng malaking gate. Hinawakan niya ang strap ng kanyang manipis na bag, naramdaman ang kaunting barya at 2 pirasong tinapay sa loob. Sapat na para sa araw na ito. Hindi takot ang naramdaman niya kanina. Sanay na siya sa mga masasakit na salita. Ang mga iyon ay parang hangin lang na dumadaan. Ang mas nakakagulat ay ang katahimikan ng lalaki pagkatapos niyang sumagot. Nakita niya sa mga mata nito, hindi awa, kundi pagkalito, na para bang sa unang pagkakataon may nagsabi sa kanya ng isang katotohanang hindi niya kayang bilhin o sigawan. Nagsimula na siyang maglakad paakyat sa Session Road. Ang bawat hakbang ay may kabigatan. Kumakalam na ang kanyang sikmura at ang lamig ay unti-unti nang tumatagos sa kanyang lumang jacket. Itinago niya ang maliit niyang bilao sa ilalim ng isang nakaparadang dive sa dati nitong taguan. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang maliit na eskinita sa likod ng palengke. Doon, sa isang guwang sa pader na semento, maingat niyang isinuksok ang iilang pirasong perang papel na kinita niya. Iyon ang kanyang batas. Huwag matulog ng may perang hawak. Masyadong mapanganib. Naalala niya ang sinabi ng kanyang tiyoroman,
Ang amoy ng murang alak sa hininga nito. Wala kang silbi, Tala. Pabigat ka lang. At naalala niya ang mga mata ng lalaking kausap nito. Malamig. Mapag-ari. Ang lalaking pagkakautangan ng kanyang tiyo. Ang lalaking ipambabayad sa kanya. Kaya siya tumakas. Dinala niya ang pangalan niya at ang alaala ng mga bituin at tumakbo siya papunta sa lugar kung saan inakala niyang lalamunin siya ng hamog at walang makakahanap sa kanya. Nakahanap siya ng pwesto sa ilalim ng hagdanan ng isang lumang gusali. Dito, kasama ang iba pang anino ng gabi, ibinuka niya ang isa sa kanyang mga tinapay. Ate, isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Isang batang lalaki, marahil ay mga 7 taong gulang, na may dungis sa mukha at gutom sa mga mata. Pinutol ni Tala ang kanyang tinapay sa 2. Inabot niya ang kalahati sa bata. Para sa'yo. Salamat, ate, sabi ng bata, at mabilis na kinain ang tinapay. Hindi na nagsalita si Tala. Pinanood niya lang ito. Sa mundong ito, ang pagbabahagi ng kaunti mong meron ay ang tanging paraan para maramdaman mong tao ka pa rin. Kinabukasan, bumalik siya sa parehong lugar. Sa abandonadong bus stop, ito ang kanyang pwesto. Dito, kahit papaano, may pakiramdam ng kaayusan. Ilang oras ang lumipas. Ang lalaki sa wheelchair ay muling lumabas. Pero ngayon, hindi ito nagsalita. Huminto lang ito ilang talampakan mula sa kanya, nakatingin sa malayo. Naramdaman ni Tala ang titig nito, pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng kanyang mga pulseras. 1 oras silang ganoon. Tahimik. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga sasakyan at ang ihip ng hangin. Sa huli, si Tala ang unang gumalaw. Kumuha siya ng isang upuan sa kanyang tabi, isang baliktad na timba na lagi niyang dala, at umupo. Naramdaman niyang bahagyang lumingon ang lalaki. Nagulat siya sa sarili niyang ginawa. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na hindi siya sasaktan ng lalaking ito. Ang galit nito ay hindi para sa kanya. Ito ay isang galit na nakakulong sa loob niya. Sumisigaw, pero walang boses. Narinig niya ang mahinang paggalaw ng goma laban sa aspalto. Lumingon siya ng bahagya at nakita niyang nakaharap na ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ka natatakot sa akin? Tanong nito. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Wala na ang talim na tulad ng kahapon. Umiling si Tala. Bakit po ako matatakot? Sinigawan kita. Nagkibit balikat siya. Mas maraming nakakatakot kaysa sa mga salita, sir. Inayos niya ang isang pulseras na nalaglag. Ang mga daliri niya ay sanay na sa paghabi ng mga sinulid, pagbuo ng isang bagay mula sa wala. Isang mahabang katahimikan na naman ang namagitan sa kanila. Pero ngayon, iba na. Hindi na ito katahimikan ng galit, kundi katahimikan ng pag-aantay. Tumingala si Tala sa kulay abong langit ng Baguio. Bihirang makita ang araw, laging natatabunan ng mga ulap o hamog. Alam niyo po, ang pangalan ko, Tala, sabi niya. Hindi tumitingin sa lalaki. Nagsasalita siya na parang kinakausap lang ang hangin. Ibig sabihin, Star, sabi ng nanay ko, para daw kahit gaano kadilim, may titingalain ako. Naramdaman niyang mas lalong tumahimik ang lalaki. Siguro ay iniisip nitong nababaliw na siya. Kinakausap ang sarili. Pero dito sa syudad, pagpapatuloy niya, lalo na pag maulap, hindi mo makikita ang mga bituin. Kailangan mo silang paniwalaan na nandoon pa rin, kahit hindi mo sila nakikita. Huminto siya. Iyon lang. Ibinahagi niya ang isang maliit na piraso ng kanyang sarili, tulad ng paghahati niya sa kanyang tinapay kagabi. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Nagsimula nang gumapang ang dilim. Ang lamig ay lalong tumitindi. Oras na para umalis. Oras na para maghanap muli ng ligtas na masisilungan. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang pantalon.
Maingat niyang iniligpit ang kanyang mga paninda sa loob ng bilao. Handa na siyang maglakad paalis nang marinig niya ulit ang boses nito. Babalik ka bukas? Ang tanong ay simple lang, pero may bigat. Wala na ang galit, wala na ang yabang. Mayroon na lang isang tanong. Lumingon si Tala. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Isang bakas ng kalungkutan na mas malalim pa sa sarili niyang mga pinagdaanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Dito lang naman po ako lagi, sagot niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Dala-dala ang kanyang bilao. Hindi na siya lumingon pa. Ngunit sa kanyang likuran, naramdaman niya ang mga mata ng lalaki na nakasunod sa bawat hakbang niya hanggang sa lamunin na siya ng papalapit na gabi. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng panibagong ritmo. Hindi na ito ang ritmong puno ng galit at pagkasira. Napalitan ito ng pag-aabang. Gumigising si Migs, hindi na iniisip ang mga paa niyang walang silbi. Ang una niyang ginagawa ay ang sumilip sa bintana. Tinitingnan kung ang kulay abong hamog ay nagdala na sa kanyang pamilyar na anino sa bus stop. At lagi, nandoon siya, si Tala. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi mahaba. Minsan, wala pang ang usapan. Uupo lang siya sa kanyang balde at si Migs naman ay mananatili sa kanyang wheelchair, parehong nakatingin sa kalsada. Pero ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Mayroon itong bigat, isang uri ng pagkakaunawaan na hindi nangangailangan ng salita. Isang hapon, habang abala si Tala sa paggawa ng pulseras, naglakas loob si Migs na magtanong. Paano mo ginagawa yan? Tumingala si Tala, bahagyang nagulat. Kumuha siya ng ilang piraso ng decolor na sinulid. Gusto niyong subukan, sir? Nag-alinlangan si Migs. Huwag mo akong tawaging sir. Migs na lang. Ngumiti si Tala. Sige po. Migs. Lumapit siya. Itinuro niya ang simpleng paghahabi ng mga sinulid. Ang kanyang mga daliri, kahit payat at may kaunting kalyo, ay sanay na sanay. Kinuha ni Migs ang sinulid. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa manibela ng sports car, ay nangangapa ngayon sa simpleng gawain. Ganito, sabi ni Tala, at sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ni Migs para igiya ito. Ang pagdampi ng kanyang balat ay parang isang mahinang kuryente. Mainit, magaspang ng kaunti, pero buhay, napakabuhay. Napatingin si Migs sa kanilang mga kamay. Ang sa kanya ay maputla at malinis. Ang sa kanya ay kayumanggi at pinanday ng lansangan. Isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Agad na binawi ni Tala ang kanyang kamay na para bang napaso. Pasensya na. Ayos lang, mabilis na sabi ni Migs. Nagulat sa sarili niyang boses na tila ba ayaw niyang matapos ang sandaling iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel Alonzo. Hindi ito mapait, hindi ito pilit. Napansin niyo ni Tala at isang nahihiyang ngiti rin ang gumanti sa kanya. Pangarap ko kasing magkaroon ng maliit na flower shop balang araw, biglang sabi ni Tala habang nakatingin sa pulseras na ginagawa nila. Kaya kailangan kong matutong gumawa ng mga bagay gamit ang kamay ko. Hindi kumibo si Migs. Nakikinig lang siya. Gusto ko yung mga bulaklak na tumutubo lang kahit saan. Yung mga matitibay, tulad ng mga sunflower o yung mga maliliit na bulaklak sa damuhan. Hindi sila kailangan alagaan ng husto, pero namumulaklak pa rin sila. Habang nagsasalita si Tala, napatingin si Migs sa sarili niya. Isang halamang mamahalin, lumaki sa pinakamagandang paso, diniligan ng lahat ng luho,
pero sa isang pagsubok lang ay nalanta at tumangging mamulaklak muli. At heto ang babaeng ito, isang ligaw na bulaklak na tumubo sa semento, pero patuloy na naghahanap ng araw. Isang kahihiyan ang gumapang sa kanyang puso. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan. Ang tunog nito sa bubong ng mansyon ay parang libu-libong daliring tumatapik. Sa kanyang silid, hawak ni Migs ang magulo at hindi pa tapos na pulseras. Hindi niya ito magawang itapon. May narinig siyang mga boses mula sa study ng kanyang ama sa ibabang palapag. Nagugutom siya, kaya't tahimik niyang itinulak ang kanyang wheelchair palabas ng kwarto. Habang papalapit siya sa hagdanan, naging mas malinaw ang mga boses. Boses ng kanyang ama at ni Dr. Santos, ang kanyang doktor. Nakahinto siya sa dilim ng pasilyo, sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng study. Ang progress niya ay mabagal, Eduardo. Pero ang mas inaalala ko ay ang pag-iisip niya, ang galit niya, sabi ng doktor. Alam ko, Ramon, araw-araw, parang sinasaksak niya ako ng mga salita niya, sagot ng kanyang ama. May pagod sa boses nito. Pero kailangan niyang maniwala na aksidente ang lahat. Nakasalanan iyon ng panahon, ng kalsada. Kumunot ang noo ni Migs. Bakit kailangan pa nilang pag-usapan iyon? Hanggang kailan mo itatago, Eduardo? Tanong ng doktor. Ang report ng pulis ay malinaw. Masyado siyang mabilis. Walang preno. He was reckless. Kung hindi dahil sa impluensya mo, baka may kaso pa siya. Napatigil sa paghinga si Migs. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang tainga, dumiretso sa kanyang utak, at sumabog na parang bomba. Hindi, Ramon. Mariing sagot ni Don Eduardo. Hindi niya pwedeng malaman ang katotohanan. Masisira siya ng tuluyan. Ang alam niya ay biktima siya. Hayaan mo na siyang manatili doon. Kailangan nating ipagpatuloy na sabihing dahil lang iyon sa madulas na kalsada. Kasalanan ng ulan. Kasalanan ng ulan. Ang pulseras ay nalaglag mula sa kamay ni Migs. Lumikha ng isang halos hindi marinig na tunog sa makapal na carpet, pero sa loob niya, isang malakas na pagguho ang naganap. Ang katiting na init na naramdaman niya kaninang hapon kasama si Tala, ang pagdampi ng kanilang mga kamay, ang kanyang ngiti, ang pag-asa sa kanyang mga pangarap. Lahat ay biglang nilamon ng isang napakalamig na galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa dati. Dahil ngayon, hindi na ito galit sa mundo o sa kanyang mga paa. Ito ay galit sa isang kasinungalingan, isang pagtataksil. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang wheelchair. Ang mga buko ng kanyang daliri ay naging puti. Ang mundong nagsisimula pa lang, magkaroon ng kaunting kulay ay biglang naging abo na naman. At sa pagkakataong ito, mas madilim pa. Ang unang ginawa ni Migs pagkagising ay ang basagin ng isang bagay. Ang napili niya ay ang larawan nila ng kanyang ama na nakapatong sa kanyang bedside table. Isang larawan mula sa nakaraan. Nakangiti sila, magkaakbay sa tuktok ng isang bundok na sila mismo ang umakyat. Isang kasinungalingan, ibinato niya ito sa pader. Ang tunog ng nababasag na salamin ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat piraso na kumalat sa sahig ay kumakatawan sa bawat piraso ng paggalang na nawala sa kanya para sa sariling ama. Pumasok si Don Eduardo sa silid, alerto dahil sa ingay. Nakita niya ang nagkalat na bubog at ang galit sa mga mata ng kanyang anak. Migs, anong nangyayari? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Sigaw ni Migs, itinutulak ang wheelchair palapit. Narinig ko kayo kagabi. Kayo ni Dr. Santos, ang mukha ni Eduardo, ay biglang namutla. Anak, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Tumawa si Migs, isang tawang walang kagalakan, puno ng lason. Na ginawa mo akong isang kaawa-awang biktima sa sarili kong kwento? Na ang aksidente ay kasalanan ko, pero tinago mo para ano? Para hindi ako masaktan. Ginawa ko yon para protektahan ka.
giit ni Eduardo. Lumalapit. Hindi. Huminto si Migs sa gitna ng silid. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Ang pangalan ng pamilya. Kinuha mo sa akin ang nag-iisang bagay na totoo sa trahedyang ito. Ang responsibilidad ko. Ginawa mo akong tanga. Hindi mo maiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang tumingin sa akin araw-araw. Nakikita akong nagdurusa habang alam mong ako ang may gawa ng lahat ng ito. Walang naisagot si Eduardo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay totoo. Pero para kay Migs, huli na ang lahat. Isa na lang itong bahagi ng malaking pagpapanggap. Umalis ka. Utos ni Migs. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Umalis ka bago ko makalimutan na ama pa rin kita. Matagal na tumitig si Eduardo sa kanyang anak bago dahan-dahang tumalikod at isinara ang pinto. Naiwan si Mig sa gitna ng katahimikan at ng gulo na siya mismo ang lumikha. Isang oras siyang nakatulala lang doon. Ang galit ay parang apoy na unti-unting nauubusan ng panggatong at ang naiiwan ay ang malamig na abo ng sakit. Itinulak niya ang kanyang wheelchair papunta sa bintana. Hindi dahil nag-aabang siya, kundi dahil iyon na ang kanyang nakasanayan. At nandoon nga siya. Nakita niya si Tala na dumarating, may daladalang isang bulaklak. Isang maliit at kulay dilaw na bulaklak na marahil ay pinitas lang niya sa gilid ng daan. Isang nangiti ang nasa kanyang mga labi, isang ngiting tila ba para sa kanya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya para sa kanyang ama ay naghahanap ng bagong mapagbubuntunan. Nakita niya si Tala, hindi bilang si Tala, kundi bilang isang simbolo ng lahat ng peke sa mundo. Ang awa, ang pagkukunwari, ang ideya na ang isang simpleng bulaklak ay kayang ayusin ang isang sirang-sirang buhay. Nang makalapit ito sa gate, nandoon na siya, naghihintay. Migs, bati nito. Ang ngiti ay nagbibigay liwanag sa maulap na hapon. May nakita ako sa daan na alala kita. Iniabot nito ang bulaklak. Tinitigan iyon ni Migs. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Tala. At tumawa siya. Isang malamig at mapanuyang tawa. Unti-unting namatay ang nangiti sa mga labi ni Tala. Ano to? Tanong ni Migs. Ang boses ay tumutulo sa pangalipusta. Isang paawa? Aabutan mo ako ng bulaklak tapos ano? Aasahan mong bibigyan kita ng pera? Ganun ba ang sistema mo? Hindi. Naguguluhang sabi ni Tala. Ang kamay ay nanatiling nakalahad. Naalala ko lang yung sinabi ko tungkol sa mga ligaw na bulaklak. Alam mo, sabi ni Migs, inilapit ang kanyang mukha. Pare-pareho lang kayo. Ikaw, ang ama ko, lahat ng tao dito, mga peke, nabubuhay sa pagpapanggap. Akala mo dahil nga initian kita kahapon, may utang na loob na ako sa'yo? Akala mo espesyal ka? Ang bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit niyang isinasaksak at sa bawat saksak, nakikita niya ang unti-unting pagkamatay ng liwanag sa mga mata ni Tala. Nagkakamali ka. Isa ka lang pulubi na nakahanap ng magandang pwesto. Pagpapatuloy niya, hindi mapigilan ang sarili. Umaasa ka sa awa ng iba para mabuhay. Kaya pwede ba? Kunin mo yung bulaklak mo at umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Nanatiling nakatingin si Tala sa kanya. Walang luha. Walang salita. Ang tanging gumalaw ay ang kanyang kamay. Dahan-dahan itong bumukas at ang maliit na dilaw na bulaklak ay nahulog sa lupa sa pagitan nila. Pagkatapos, walang sabi-sabing tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood siya ni Migs. Bawat hakbang palayo nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. May isang parte sa kanya na gustong sumigaw, nabawin ang lahat. Ngunit ang parte na yon ay nalunod na sa lason ng kanyang galit. Nakatayo lang siya roon
hanggang sa ang anino ni Tala ay tuluyan ng naglaho sa kanto. Nang siya na lang mag-isa, ang naramdaman niya ay hindi tagumpay, hindi ginhawa. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot sa kanya. At sa ilalim ng kulay abong langit ng Baguio, isang uri ng lamig na mas matindi pa kaysa sa hamog ang nagsimulang gumapang sa kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam ng kawalan, isang nakakatakot na pagkatanto na baka sa pagtataboy niya sa nag-iisang totoong bagay sa kanyang buhay ay tuluyan na niyang nawasak ang sarili niya. Isang araw ang lumipas, ginugol yun ni Mig sa pagkulong sa kanyang silid. Hindi siya kumain, hindi siya nagsalita. Ang tanging ginawa niya ay ang maupo sa tabi ng bintana at tumitig sa abandonadong bus stop sa labas. Walang tala. Mabuti, bulong niya sa sarili. Mas mabuti ng ganito, tahimik. Pero ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang maingay, puno ng mga paulit-ulit na alaala ng kanyang masasakit na salita at ng itsura ng mukha ni Tala bago ito tumalikod. Ang nahulog na dilaw na bulaklak ay nanatili sa kanyang isipan, isang maliit na mantsa ng kulay sa kulay abo niyang mundo. Kinabukasan, ganoon ulit. Ang bus stop ay nanatiling walang tao. Ang pwesto, kung saan dating nakatayo si Tala, ay parang isang butas sa tanawin, isang paalala ng isang bagay na nawawala. Nagsimulang kumalat ang isang hindi pamilyar na pakiramdam sa dibdib ni Migs. Pagkabalisa, baka nagkasakit lang, sabi niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na may lohikal na dahilan. O baka nakahanap na ng ibang lugar. Pero kahit anong dahilan ang isipin niya, hindi mawala ang kirot ng pagsisisi. Siya ang nagtaboy dito. Siya ang may kasalanan. Sa ikatlong araw, hindi na niya natiis. Itinulak niya ang kanyang wheelchair palabas ng mansyon. Nagulat ang hardinero nang makita siyang muli. Hindi na siya nag-abala pang magpaliwanag. Dumiretso siya sa bus stop. Huminto siya sa mismong lugar kung saan dating nakatayo si Tala. May iilang tuyong dahon lang na tinatangay ng hangin. Walang bakas na may taong nagtagal doon. Manong-manong, tawag niya sa hardinero na sumunod pala sa kanya. Nakita niyo ba yung babaeng laging nandito? Yung nagbebenta ng pulseras? Nagkamot ng ulo ang matandang lalaki. Naku, Sir Migs, 3 araw ko na nga pong hindi nakikita mula noong huli kayong nag-usap. Parang may kung anong malamig na bagay ang bumara sa lalamunan ni Migs. Bumalik siya sa loob ng mansyon. Ang pagkabalisa ay unti-unti nang nagiging takot. Binuksan niya ang telebisyon sa sala, hindi para manood, kundi para lang magkaroon ng ingay. Isang news report ang kanyang naabutan. Patuloy ang isinasagawang clearing operations ng lokal na pamahalaan sa mga pangunahing kalsada ng Baguio. Layunin ng Oplan Linis Ganda na mabigyan ng mas maayos na itsura ang lungsod bilang paghahanda sa papalapit na Panagbenga Festival. Ipinakita sa screen ang mga kuha ng mga truck ng City Hall. Mga tauhan ng DSWD na kinakausap ang mga taong lansangan. Ang ilan ay kusang sumasama, ang iba ay tila napipilitan. Ang kanilang mga mumunting ari-arian, mga karton, kumot at bag ay inihahagis sa likod ng truck. Nanlamig ang buong katawan ni Migs. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang wheelchair papunta sa study ng kanyang ama. Naabutan niya itong abala sa telepono. Pa! Sigaw niya, hindi na naghintay na matapos ito. Napatingin si Eduardo, nagulat. Migs, anong problema? Yung babae sa labas, nahihirapang sabi ni Migs. Si Tala, hindi na siya bumalik. Tapos, yung balita, yung clearing operations, ang mukha ni Don Eduardo ay biglang naging seryoso. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan. Nakita ko ang balita, sabi nito. Pero hindi yan simpleng operasyon ng syudad. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Eduardo sa bintana. Nakatingin sa malawak nilang ari-arian.
May mga naririnig ako sa mga kontak ko. Ang proyektong ito ay biglaan, masyadong agresibo. May malaking pondo sa likod nito na hindi galing sa gobyerno. Sino? Tanong ni Migs. Ang puso niya ay kumakabog na sa kaba. Humarap si Eduardo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Migs ang isang uri ng panganib sa mga mata ng kanyang ama. May isang tao na matagal nang gustong bilhin ang mga lupa sa paligid natin para tayuan ng isang exclusive na resort at ayaw niya ng dumi sa kanyang harapan. Isang pangalan ang lumabas sa isip ni Migs. Isang pangalan na madalas niyang marinig sa mga usapan ng kanyang ama tungkol sa negosyo. Isang karibal. Isang kaaway. Sino pa? Pag-uulit ni Migs. Huminga ng malalim si Eduardo. Ricardo de Silva. Ang pangalan ay parang isang martilyong pumukpok sa dibdib ni Migs. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang galit niya, ang pagtataboy niya kay Tala, ang pagkawala nito. At ngayon, ang isang makapangyarihang tao na nasa likod ng lahat. Ang pagsisisi niya ay biglang naging isang purong takot. Takot para sa kaligtasan ni Tala. Pa, sabi niya, at sa kanyang boses, wala na ang galit o ang yabang. Ang naroroon na lang ay isang desperadong pakiusap. Tulungan mo akong hanapin siya. Ang pangalang Ricardo de Silva ay nag-iwan ng isang mabigat na bigat sa hangin ng study ni Don Eduardo. Para kay Migs, isa lang itong pangalan ng isang karibal sa negosyo. Pero sa paraan ng pagbigkas ng kanyang ama, alam niyang mas malalim pa ang kahulugan nito. Bakit siya? Tanong ni Migs. Anong kinalaman niya sa mga taong lansangan? Umupo si Eduardo sa kanyang silyang gawa sa leather. Tumingin siya sa kanyang anak na parang sinusukat kung handa na ba itong marinig ang buong katotohanan. Ang pamilya de Silva at ang pamilya natin ay matagal nang may alitan, Migs. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Personal ito. Huminga siya ng malalim. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit ko ginawa ang lahat para ilihim ang tungkol sa aksidente mo? Kumunot ang noo ni Migs. Anong koneksyon noon dito? Ang taong nasa kabilang sasakyan. Dahan-dahang sabi ni Eduardo. Ang taong halos mabangga mo sa Cannon Road. May koneksyon siya kay De Silva. Isang malamig na agos ang gumapang sa gulugod ni Migs. Bigla, ang aksidente ay hindi na lang tungkol sa kanyang kapabayaan. Mayroon na itong ibang mukha. Kaya ko inayos ang report ng pulis. Pagpapatuloy ng kanyang ama. Kaya ako nagbayad. Dahil kung nalaman ni De Silva na ikaw, isang Alonso, ang may kasalanan, gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan niya para sirain ka, para sirain tayo. Hindi lang ito tungkol sa pagiging reckless mo, Migs. Ito ay tungkol sa isang digmaan na matagal nang nangyayari. Ang bawat salita ni Eduardo ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo ng isang larawang ayaw makita ni Migs. Ang kanyang galit sa kasinungalingan ng ama ay unti-unting napapalitan ng isang nakakatakot na pag-unawa. Ang pagprotekta sa kanya ay hindi lang dahil sa pagmamahal. Ito rin ay isang strategic na galaw sa isang mapanganib na laro. Kailangan nating mahanap si Tala, sabi ni Migs. Ang boses ay halos pabulong na. Kung si De Silva ang nasa likod nito, kung saan man nila dinala ang mga tao, baka hindi ligtas doon. Tumayo si Eduardo at binuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. May kinuha siyang isang brown na envelope. May isa pa akong hindi sinasabi sa'yo. Sabi nito, ang boses ay mabigat sa pagsisisi. Ang buong katotohanan. Inilapag niya ang envelope sa mesa sa harap ni Migs. Ano ato? Kopya ng orihinal na police report. Ang hindi ko inayos. Nanginginig ang mga kamay ni Migs habang binubuksan ang envelope. Inilabas niya ang ilang pirasong papel. Nakita niya ang kanyang pangalan, ang petsa ng aksidente, ang mga detalye ng kanyang sasakyan, at pagkatapos, ang pangalan ng driver ng kabilang sasakyan. Ang pangalan ay hindi pamilyar sa kanya. Pero ang address na nakalista sa ilalim nito,
La Trinidad, Benguet. Iyon ang lugar na binanggit ni Tala. Ang lugar kung saan nakatira ang tiyuhin niya. Ang lugar kung saan siya tumakas. Nagsimulang mamanhid ang isip ni Migs. Basahin mo ang statement ng witness. Utos ng kanyang ama. Ginalaw ni Migs ang mga papel. Nakita niya ang salaysay ng isang tinderong nasa gilid ng daan nang mangyari ang aksidente. Isinalaysay nito kung paano nag-overtake ang sports car ni Migs sa isang blind curve at kung paano nito halos salpukin ang isang lumang pampasaherong van. At pagkatapos, ang huling pangungusap sa report. Ang driver ng van ay nagmamadaling papunta raw sa Baguio City. May hinahanap daw siyang pamangkin na tumakas. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan, Tala. Ang mga salita ay lumundag mula sa papel at sumampal sa mukha ni Migs. Ang van, ang lalaking halos mabangga niya, ang lalaking nagmamaneho papuntang Baguio, ang lalaking hinahanap si Tala. Hindi ito ang tiyuhin ni Tala. Ito ang lalaking kinatatakutan niya. Ang lalaking sinasabi niyang may malamig at mapag-aring mga mata. Ang lalaking pagkakautangan ng kanyang tiyo. Ang lalaking ipambabayad sa kanya. Ang demonyong tinatakasan ni Tala. Ang aksidente. Ang kapabayaan niya. Ang pagiging irresponsable niya sa manibela. Ang pangyayaring sumira sa kanyang mga paa at nagkulong sa kanya sa galit. Iyon pala ang humarang sa demonyo. Iyon pala ang nagligtas sa kanya. Binitawan ni Migs ang mga papel. Kumalat ito sa sahig, tulad ng mga bubog kaninang umaga. Tumingala siya sa kanyang ama. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang uri ng pagkaunawa na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Bulong niya. Ang boses ay basag. Sa tingin ko, niligtas ko siya. Sa mismong aksidenteng sumira sa buhay ko. Ang bigat ng katotohanan iyon. Ang kabalintunan. Ang tadhana. Ang koneksyon nila na nabuo pala bago pa man sila magkita ay bumagsak sa kanya ng buong buo. Hindi niya alam kung tatawa siya o iiyak. Ang buhay na akala niya ay ninakaw sa kanya ay siya palang instrumento para iligtas ang buhay ng babaeng itinaboy niya. Ang revelasyon ay hindi nagdulot ng kalinawan. Nagdulot ito ng isang nakakaparalisang unos sa loob ni Migs. Ang lahat ng bagay ay magulo. Ang kanyang aksidente, ang kasinungalingan ng kanyang ama, ang pagtataboy niya kay Tala, ang pagkawala nito, at ang katotohanang sila pala ay pinagtagpo ng tadhana sa isang marahas na paraan. Lahat ay umiikot sa kanyang isipan na parang isang buhawi. Migs, anak, huminahon ka, sabi ni Don Eduardo. Nakikita ang gulat at pagkasira sa mukha ng kanyang anak. Pero hindi na siya naririnig ni Migs. Ang tanging naririnig niya ay ang echo ng kanyang sariling mga salita kay Tala. Isa ka lang pulubi. Huwag ka nang babalik dito. Kasalanan ko to, bulong ni Migs, nakatingin sa kawalan. Kung hindi ko siya itinaboy, sana nandito pa siya. Sana ligtas siya. Hahanapin natin siya, pag-aalo ng kanyang ama. Gagawin ko ang lahat. Tatawagan ko ang mga abogado natin, ang mga connection ko sa City Hall. Huli na ang lahat. Sigaw ni Migs, ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi mo naintindihan pa? Si De Silva ang kalaban at yung tao sa aksidente. Yung pautang, alam din niyang nandito si Tala. Paano kung nahanap na nila siya? Paano kung hindi niya kayang tapusin ang pangungusap? Ang mga posibleng mangyari ay mas masahol pa sa anumang bangungot. Sa mga sumunod na oras, ang mansyon ng mga Alonso ay naging isang war room. Si Don Eduardo ay walang tigil sa pagtawag sa telepono. Ang boses ay nagiging mas mariin at mas galit sa bawat pag-uusap. Sinusubukan niyang alamin kung saan dinala ang mga taong kinuha sa clearing operations. Ngunit sa bawat tawag, iisa lang ang sagot. Isang pader ng katahimikan. Walang record, Sir Eduardo.
Classified daw po ang information. Hindi po kami pwedeng magbigay ng detalye. Ang impluensya ni Ricardo de Silva ay parang isang sapot ng gagamba na nakapalibot sa buong sistema. Walang makapagsalita. Walang gustong makialam. Habang ang kanyang ama ay nakikipaglaban sa telepono, si Migs naman ay nakikipaglaban sa sarili niyang impyerno. Sinubukan niyang tawagan ang mga DS visitors, mga non-government organization, kahit mga simbahan. Nagbabaka sakali siyang may inakakita kay Tala. Pasensya na po, sir. Sobrang dami po nila. Hindi po namin matandaan ang lahat ng mukha. Bawat sagot ay isang sampal. Bawat pagtanggi ay isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Nakatitig siya sa kanyang mga paa, ang mga paang dati niyang isinumpa. Ngayon, mas lalo niya itong kinamuhian, hindi dahil hindi ito gumagana, kundi dahil ito ang simbolo ng kanyang pagiging inutil. Nakaupo lang siya dito, ligtas sa kanyang mansyon, habang ang babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa ay nasa labas, nasa panganib, at wala siyang magawa. Hapon na, papalubog na ang araw. Ang kulay kahel na sinag ay tumagos sa bintana, nagbibigay kulay sa alikabok na lumulutang sa hangin. Lumapit sa kanya si Eduardo, ang mukha ay guhit ng pagod at pagkatalo. Walang may gustong magsalita, Migs. Pinigilan ni De Silva ang lahat ng impormasyon. Iyon na yun. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Tumingin si Migs sa labas, sa bus stop, sa kalsada, sa hamog na muling nagsisimulang kumapal. Ang buong Baguio ay naging isang malaking kulungan at si Tala ay nawawala sa loob nito. Kinuha niya ang hindi pa tapos na pulseras mula sa kanyang bulsa. Ang mga sinulid ay magulo. Ang mga buhol ay mali-mali. Ito na lang ang natitirang pisikal na alaala niya kay Tala. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sa wakas, ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Walang sigaw, walang pagwawala. Isang butil ng luha lang ang pumatak mula sa kanyang mata. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Tahimik siyang umiyak. Ang mga balikat ay nanginginig sa sakit na hindi na niya kayang itago. Umiiyak siya, hindi lang para kay Tala, kundi para sa sarili niya, para sa lahat ng kanyang pagkakamali, sa kanyang kayabangan, sa kanyang galit. Nakaupo siyang mag-isa sa dilim. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng sarili niyang hikbi at ang imahe ng isang dilaw na bulaklak na nalalanta sa semento. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat, ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa, ang babaeng nagngangalang Tala. Tapos na, bulong niya sa kawalan, sa dilim na bumabalot sa kanya. Nawala ko na siya, habang buhay. Ang umaga ay dumating ng walang pinagbago. Ang hamog ay kasing kapal pa rin. Ang langit ay kulay abo. Ngunit sa loob ni Miguel Alonso, may isang bagay na nag-iba. Ang pag-iyak kagabi ay hindi nagdulot ng karagdagang kahinaan. Sa halip, ito ay parang isang baha na naglinis sa lahat ng lason at galit na matagal nang namuo sa kanyang puso. Ang naiwan ay isang malawak at masakit na kawalan. At sa gitna ng kawalan na yon, isang maliit na buto ng determinasyon ang nagsimulang sumibol. Ayaw na niyang maging biktima. Ayaw na niyang maging inutil. Pagkagising niya, hindi na niya tiningnan ang bus stop. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Dr. Santos. "Doc," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses ay magaspang mula sa hindi paggamit. "Kailan tayo pwedeng magsimula ulit sa therapy?" Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, puno ng pagkabigla. "Migs, sigurado ka ba?" "Oo, Doc, pero may isa akong kondisyon." Huminga ng malalim si Migs. "Hindi natin gagawin to para makalakad ulit ako. Gagawin natin to para lumakas ako. Gusto kong lumakas." Nang hapong yon, dumating ang physical therapist. Sa unang pagkakataon,
Hindi siya sinalubong ni Migs ng pagkasuklam. Sinalubong niya ito ng isang tahimik na determinasyon. Ang unang sesyon ay isang impyerno. Ang bawat pag-angat ng binti, bawat pag-stretch, ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang mga kalamnan na matagal nang hindi nagagamit. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang muka. Humahalo sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Pero sa bawat sakit, iniisip niya si Tala. Iniisip niya ang kanyang pagiging duwag. Ang bawat pagtulak niya sa sarili ay isang paraan ng pagbabayad sala. Hindi na niya kayang tumayo gamit ang kanyang mga paa, pero sisiguraduhin niyang kaya niyang tumayo sa ibang paraan. Pumasok si Don Eduardo sa therapy room, tahimik na nanonood mula sa gilid. Nakita niya ang paghihirap at ang bagong determinasyon sa mukha ng kanyang anak. Nang matapos ang sesyon at iniwan na sila ng therapist, lumapit siya. "Migs!" Tumingala si Migs mula sa kanyang wheelchair, hingal na hingal. "Pa!" Walang bahid ng galit sa kanyang boses. Tanging pagod. "Sorry na," sabi ni Migs, at ang simpleng mga salitang iyon ay may dalang bigat ng ilang buwang puno ng sakit. Hindi para sa aksidente. Sorry dahil hinayaan kong kainin ako ng galit, dahil hinayaan kong maging halimaw ako. Isang luha ang pumatak sa mata ni Don Eduardo. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair ng kanyang anak, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. "Ako ang dapat humingi ng tawad, anak. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo." Umiling si Migs. Tapos na yon. Ang mahalaga ay kung anong gagawin natin ngayon. Tumingin siya sa kanyang ama at isang bagong liwanag ang makikita sa kanyang mga mata. Isang ideya na nabuo sa gitna ng kanyang paghihirap. Kung gusto ni De Silva na linisin ang syudad, sabi ni Migs, kung gusto niyang ituring na basura ang mga tao, bibigyan natin sila ng lugar na matatawag nilang kanila. Unti-unting naunawaan ni Eduardo ang ibig sabihin ng kanyang anak. "Gusto kong gamitin ang parte ng mana ko." Pagpapatuloy ni Migs, "Gusto kong magtayo ng isang foundation, isang shelter, isang lugar kung saan ang mga tulad ni Tala ay hindi na kailangang matulog sa ilalim ng hagdan. Isang lugar kung saan ligtas sila." Tinitigan ni Don Eduardo ang kanyang anak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakita niya muli ang Alonzo na ipinagmamalaki niya. Hindi ang aroganteng binatilyo na mahilig sa karera, kundi isang lalaking handang ipaglaban ang tama. "Kung yan ang gusto mo," sabi ni Eduardo. Tumatayo. Ang boses ay puno ng panibagong lakas. "Gagawin natin. Tayong dalawa." Sa unang pagkakataon, ang ama at anak ay nagkaisa. Hindi lang para hanapin si Tala, kundi para lumikha ng isang bagay na mas malaki pa sa kanilang dalawa. Habang nagpaplano sila, biglang tumunog ang personal na cellphone ni Eduardo, isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siyang sagutin, pero may nag-udyok sa kanya. "Hello? Sir Eduardo Alonzo?" Tanong ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Sino to?" "Hindi na mahalaga kung sino ako," sabi ng lalaki. "Isa lang ako sa mga inassign na mag-drive ng truck nung isang gabi. Nakonsensya lang ako. Hindi tama yung ginawa sa mga tao." Napatayo ng tuwid si Eduardo. Isinenyas niya kay Migs na tumahimik. "Nasaan sila?" tanong ni Eduardo. May isang lumang warehouse ang munisipyo sa may bandang Marcos Highway. Isang abandonadong pasilidad. Doon nila pansamantalang dinala ang karamihan, sabi ng impormante. "Hindi ko alam kung hanggang kailan sila doon. Mag-ingat kayo, sir. Mahigpit ang mga bantay na pinabayaan ni De Silva." Pagkatapos ay ibinabana ng lalaki ang telepono. Nagkatinginan si Migs at ang kanyang ama. Ang galaw ay mabilis. Ang pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ng isang malinaw na misyon. Ang pag-asa, na akala ni Migs ay tuluyan ng namatay, ay muling sumiklab. Ang biyahe papunta sa abandonadong warehouse ay tahimik at naprasyeni. Habang nagmamaneho si Don Eduardo, ang mga mata ni Migs ay nakatuon sa daan.
Pinapanood ang mga puno ng pino na mabilis na dumaraan. Bawat metro na nilalakbay nila ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang lumang warehouse ay isang malaking istrukturang gawa sa kinakalawang na yero, nakatago sa likod ng matataas na damo at ilang puno, malayo sa pangunahing kalsada. Mukha itong nakalimutan na ng panahon. Ngunit ang dalawang armadong gwardiya na nakatayo sa gate ay isang malinaw na senyales na mayroon itong itinatago. Hindi dumiretso si Eduardo sa gate. Ipinark niya ang sasakyan sa di kalayuan sa isang lugar na natatatakpan ng mga puno. May mga dala akong pagkain at gamot sa likod. Sabi ni Eduardo kay Migs, tatawagan ko ang mga abogado natin. Gagawa tayo ng eksena. Legal dapat ang lahat. Pero Migs, huwag kang gagawa ng anuman na mapapahamak ka. Tumango si Migs pero ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa gate. Naghihintay, nagmamasid. Makalipas ang halos isang oras, isang van na may logo ng Alonso Foundation, isang organisasyong mabilis nilang binuo sa papel, ang dumating. Kasama nito ang dalawang abogado ng pamilya. Nagsimula ang komosyon sa gate. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng mga abogado at ng mga gwardiya ni De Silva. Ito na ang pagkakataon. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa harap, tahimik na binuksan ni Migs ang pinto ng sasakyan. Gamit ang lakas ng kanyang mga braso na ilang araw na niyang sinasanay, maingat niyang inilipat ang sarili mula sa upuan ng kotse papunta sa kanyang wheelchair na nakaabang sa gilid. Nagsimula siyang umikot sa gilid ng property, naghahanap ng ibang madadaanan. Nakakita siya ng isang butas sa bakod na semento. Sapat lang para makalusot ang kanyang wheelchair. Ang hangin sa loob ng compound ay mabigat. May amoy ng alikabok, pawis, at kawalan ng pag-asa. Sa isang malawak at bukas na espasyo, nakakumpol ang 12 ng tao. Mga bata, matatanda, mga pamilya. Lahat sila ay nakaupo sa sahig na semento. Naghihintay ng hindi nila alam kung ano. Sinimulang libutin ni Migs ang kanyang paningin. Hinahanap ang isang pamilyar na mukha. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang takot na baka wala siya dito, na baka huli na ang lahat, ay kumakain sa kanyang pag-asa. At pagkatapos, nakita niya siya. Nasa isang sulok si Tala, katabi ang isang matandang babae na nanginginig sa lamig. Ibinabalot niya sa balikat ng matanda ang sarili niyang jacket. Kahit sa gitna ng karumihan at kaguluhan, ang kanyang tindig ay puno pa rin ng dignidad. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Tala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang patakbuhin ang kanyang wheelchair. Pero nanatili siyang nakatigil, hindi makapaniwala na sa wakas, natagpuan na niya siya. Sa parehong sandali, tila naramdaman ni Tala na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanilang mga mata ay nagtagpo mula sa magkabilang dulo ng malawak na espasyo. Ang oras ay tila bumagal. Nakita ni Migs ang pagkabigla sa mukha ni Tala na sinundan ng pagkalito. Nakita naman ni Tala ang isang lalaki sa wheelchair na hindi na puno ng galit, kundi puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan, isang pinaghalong pagsisisi, kaluwagan, at isang malalim na pagnanais. Walang pakialam sa mga taong nakatingin, sinimulan ni Migs na itulak ang kanyang wheelchair. Gamit ang lahat ng lakas na meron siya, itinulak niya ang sarili papunta sa direksyon ni Tala. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang salita ng paghingi ng tawad. Bawat metro na nilalapit niya ay isang pangako. Nakatayo lang si Tala, hindi makagalaw, habang papalapit ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking nagbalik para hanapin siya. Nang ilang talampakan na lang ang layo nila, sa isa't isa, handa nang magsalita si Migs, handa nang ibuhos ang lahat ng nasa kanyang puso. Ngunit isang malakas na boses ang biglang pumunit sa kanilang sandali. Tala. Ang boses ay nagmula sa gate. Isang boses na puno ng kasamaan at pag-aari. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa bukana ng warehouse ang dalawang lalaki. Ang isa ay payat at mukhang tuso. Ang tiyuhin ni Tala.
Ang kasama nito ay mas matipuno. May peklat sa mukha at may mga matang kasing lamig ng yelo. Ang lalaking nasa police report. Ang lalaking tinakasan ni Tala. Ang lalaking halos mabangga ni Migs sa Cannon Road. Dinala sila doon ni De Silva. Ito na ang kabayaran. Nabalot ng purong takot ang mukha ni Tala. Ito na ang katapusan ng kanyang pagtatago. Ang bangungot na matagal na niyang tinatakbuhan ay sa wakas, nahuli na siya. Ang pagdating ng tiyuhin ni Tala at ng lalaking may peklat ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan sa bahagi ng warehouse kung nasaan sila. Ang hangin ay biglang napuno ng panganib. "Ayan ka lang pala, walang hiya kang bata ka," sigaw ng tiyuhin niya si Roman habang papalapit. "Alam mo ba kung gaano katagal ka naming hinanap?" Automatikong napaatras si Tala, ang katawan ay nanginginig sa takot. Ang lalaking may peklat, na kilala lang niya bilang si Boss, ay nakangisi lang. Ang mga mata ay parang ahas na tinitingnan ng kanyang biktima. "Tapos na ang pagtatago mo, Tala," sabi ni Boss. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. "May utang sa akin ang tiyuhin mo, at ikaw ang kabayaran." Pero bago pa man sila makalapit kay Tala, isang bagay ang humarang sa kanilang daan. Ang wheelchair ni Migs. Gamit ang natitirang lakas, mabilis niyang itinulak ang sarili, inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Tala at ng dalawang lalaki. Isang pisikal na harang, isang deklarasyon. Nagulat ang dalawang lalaki. Tiningnan nila si Migs mula ulo hanggang paa. Isang mayamang lalaki na nakapiit sa isang upuan. Isang balakid na madaling alisin. "Umalis ka dyan kung ayaw mong masaktan, lampo," sabi ni Roman. Hindi kumibo si Migs. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Boss. May pamilyar sa mukha nito. Ang galit, ang kawalang pasensya. Ito ang parehong mukha na nakita niya sa salamin ng kanyang kotse ilang saglit bago ang pagbangga. "Kilala kita," sabi ni Migs. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong kapangyarihan na hindi nagmumula sa kanyang mga paa, kundi sa kanyang paninindigan. "Nagkita na tayo. Sa Cannon Road." Natigilan si Boss. Tinitigan niyang mabuti si Migs. Ang aroganteng muka. Ang mamahaling damit. Biglang nag-iba ang itsura ng mukha nito. Mula sa pagiging mayabang, napalitan ito ng pagkamuhi. "Ikaw," bulong ni Boss. "Ikaw ang mayabang na naka-sports car. Ikaw ang dahilan kung bakit na-ospital ako ng isang buwan. Kung bakit hindi ko agad nahanap ang babaeng to." Sa likod ni Migs, napasinghap si Tala. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang aksidente ni Migs, ang pagkaantala ng paghahanap sa kanya, ang lahat ay konektado. "Mukhang may utang na loob pa pala sa'yo ang tadhana, bata," sabi ni Boss. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Pero tapos na ang swerte mo," sumugod si Boss. Pero bago pa man niya mahawakan ang wheelchair ni Migs, isang malakas na sigaw ang pumuno sa warehouse. "Huwag!" Si Don Eduardo, kasama ang mga security guard ng Alonso Corporation at ilang pulis na sa wakas ay napilitan ng kanyang mga abogado na sumama. Mabilis nilang pinalibutan ang lugar. "Tapos na ang laro, De Silva!" Sigaw ni Eduardo. Hindi sa dalawang lalaki, kundi sa isang anino na lumabas mula sa likod ng isang poste. Si Ricardo De Silva, nakatayo roon, nanonood sa lahat. Isang ngingiti ng tagumpay ang nasa kanyang mukha na ngayon ay dahan-dahang nagiging isang maskara ng galit. "Alonzo," sabi ni De Silva, pumapalakpak ng dahan-dahan. "Lagi ka nalang dumarating para sirain ang kasiyahan. Ang pag-torture sa mga inosenteng tao ay hindi kasiyahan, Ricardo. Krimen yan," sagot ni Eduardo. "Human trafficking, illegal detention. Marami-rami na rin ang kaso mo. Patunayan mo," hamon ni De Silva. Sa gitna ng kaguluhan, habang nag-aakusa ang dalawang matandang magkaribal, ang atensyon ni Migs ay nanatili kay Tala at sa dalawang lalaking nasa harap niya. "Tala," bulong ni Migs, hindi lumilingon.
Sa likod ko lang, nakita ni boss na malapit ng maging dehado ang sitwasyon nila. Sa isang desperadong galaw, sinubukan niyang sunggaban si Tala. Pero si Migs, na puno ng adrenaline, ay ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Itinulak niya ng buong lakas ang isang gulong ng kanyang wheelchair at bigla itong ipinihit. Sinasadyang ibangga ang bigat nito sa mga tuhod ni Roman. Napadaing sa sakit ang tiyuhin ni Tala at bumagsak sa sahig. Ang gulat sa sandaling iyon ay sapat na para makakilos ang mga pulis. Mabilis nilang pinusasan si boss. Ang buong operasyon ni De Silva ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang kinukuha ng mga pulis ang umiiyak na si Roman at habang si De Silva ay kinakausap na ng mga abogado, si Migs ay naiwan sa harap ni Tala. Tapos na ang gulo. Ang naiwan na lang ay ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang alikabok mula sa komosyon ay dahan-dahang bumabagsak sa paligid nila. Tinitigan ni Tala si Migs. Ang lalaking minsan niyang inakala ay isang aroroganteng prinsipe na nakakulong sa kanyang tore. Ang lalaking sumira sa kanyang puso gamit ang masasakit na salita. Ang parehong lalaki na dumaan sa impyerno para hanapin siya at ipagsanggalang siya kahit na hindi nito magawang tumayo. So, lahat ng yon, nagsimulang magsalita si Tala. Ang boses ay nanginginig. Yung aksidente, tayong dalawa. Hindi na niya kailangang tapusin. Tumango si Migs. Ang mga mata ay puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Ang pagsisisi, ang pasasalamat, ang paghanga. Sa wakas, sa gitna ng isang marumi at abandonadong warehouse, napapalibutan ng mga anino ng kanilang nakaraan, ang dalawang nasirang kaluluwa ay muling nagkaharap. Malaya, ligtas, at handa nang magsimulang muli. Ang mga sumunod na linggo ay naging mabilis. Ang mga balita tungkol sa pagkakaaresto kay Ricardo de Silva at sa kanyang mga kasabot, kasama na ang tiyuhin ni Tala, ay naging laman ng mga pahayagan. Ang Oplan Linis Ganda ay nabunyag bilang isang malaking eskema para sa isang real estate deal. Ang Alonzo Foundation, sa kabilang banda, ay naging simbolo ng pag-asa. Sa isang burol na may tanawin ng lunti ang mga puno ng pino, isang dating bakanting lote ang mabilis na naging isang kanlungan. Hindi ito magarbo, pero ito ay malinis, ligtas, at may init ng isang tunay na tahanan. Pinangalanan nila itong Silungan ng Tala. Sa araw ng formal na pagbubukas nito, si Tala, na nakasuot ng simpleng puting bestida, ang tumayo sa harap ng mikropono. Hindi na siya ang tahimik na babae sa bus stop. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng bigat at katatagan. Dati, ang tanging pangarap ko ay mabuhay para sa susunod na araw. Sabi niya sa mga taong naroon. Mga dating taong lansangan na ngayon ay mga residente na ng silungan. Pero may isang taong nagturo sa akin na kahit ang mga ligaw na bulaklak ay may karapatang mamukadkad. Ang lugar na ito ang ating hardin. Dito, sabay-sabay tayong mamumulaklak. Mula sa gilid pinanood siya ni Migs, kasama ang kanyang ama. Isang ngiti ng paghanga at pagmamalaki ang nasa kanyang mga labi. Hindi na niya hinahanap ang atensyon o ang pagkilala. Ang makita lang si Tala na buo at masaya ay sapat na. Nang matapos ang programa, itinulak ni Migs ang kanyang wheelchair papunta sa isang tahimik na bahagi ng hardin kung saan may isang maliit na bench. Sumunod si Tala. Umupo ito sa tabi niya. Matagal silang hindi nagsalita. Pinapanood lang ang mga bata na naghahabulan sa damuhan. "Salamat, Migs," sabi ni Tala sa wakas. "Para saan?" "Sa lahat. Sa paghahanap sa akin. Sa pagtatayo nito." Umiling si Migs. "Ako ang dapat magpasalamat, Tala. Ikaw ang nagligtas sa akin. Pinakita mo sa akin na ang tunay na bilangguan ay hindi ang upuang ito, kundi ang galit sa loob ng puso ko." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala.
Patawarin mo ako sa mga sinabi ko, sa sakit na idinulot ko sa'yo. Hinawakan ni Tala ang kamay ni Migs, ang parehong mga kamay na dating nagturo sa kanya kung paano gumawa ng pulseras. Matagal na kitang pinatawad, Migs. Hindi ko kayang tumayo para sa'yo. Malungkot na sabi ni Migs, isang huling bakas ng kanyang dating insecurities. Ngumiti si Tala, isang ngangiting puno ng pag-unawa at pagmamahal. Pero tinayuan mo ako, Migs, sa paraang pinakamahalaga. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib nito. Dito ka tumayo. Sa ilalim ng kalmadong langit ng Baguio, sa gitna ng silungang binuo nila mula sa kanilang mga pinagdaanan, dahan-dahang inilapit ni Migs ang kanyang mukha kay Tala. Ang kanilang unang halik ay hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pasasalamat. Isang halik na naghilom sa mga sugat, isang pangako ng isang bagong simula. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng mansyon. Isang umaga, habang ang hamog ay dahan-dahang gumagapang sa mga burol, si Migs, sakay ng kanyang wheelchair, ay mag-isang itinutulak ang sarili palabas ng kanilang bahay. Dumiretso siya sa dati abandonadong bus stop. Hindi na ito luma at malungkot. May mga bagong tanim na bulaklak sa paligid nito, mga sunflower at mga maliliit na ligaw na bulaklak. Isang proyekto ni Tala. Huminto siya doon, huminga ng malalim, at pinagmasdan ang hamog. Hindi na ito isang pader na nagkukulong sa kanya. Ngayon, ito ay isang kumot na nagbibigay ng kapayapaan. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na ulap, laging may bagong umaga. Isang pares ng kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang mga balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang ganda ng umaga, bulong ni Tala habang nakatayo sa kanyang likuran. Oo, sagot ni Migs. Napakaganda. Magkasama silang nanatili doon, isang lalaking nakaupo at isang babaeng nakatayo. Parehong nakatingin sa iisang direksyon. Hindi sila mga taong sinira ng kanilang mga nakaraan, kundi mga taong binuo nito. Dalawang kaluluwa na natagpuan ang kanilang lakas sa kahinaan ng isa't isa. Pinatutunayan na ang tunay na pagbangon ay hindi nangangailangan ng mga paa, kundi ng isang pusong handang magmahal at magpatawad. Ang hamog ay unti-unting naglalaho at sa unang pagkakataon, ang sinag ng araw ay nagsimulang tumagos, nagbibigay liwanag sa kanilang bagong simula.